Nangangamba naman para sa kanilang seguridad ang Chinese community sa Pilipinas kasunod ng pagkidnap at pamamaslang sa isang negosyanteng Filipino-Chinese. Ayon pa sa isang civic leader, talamak na rin umano ang insidente ng targeted extortion sa ilang Chinese national. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Hindi lang ang mga insidente ng kidnapping ang pinangangambahan ngayon ng Chinese community sa Pilipinas, kundi pati ang mga insidente ng extortion. Ayon sa civic leader na si Teresita Angsin ng Movement for the Restoration of Peace and Order, nakatatanggap sila ng mga report ng pangingikil sa mga Chinese sa Binondo, Maynila. Bagamat wala pang kumpirmasyon, kabilang umano rito ang kapulisan, mga tauhan ng PAOK at ng National Bureau of Investigation. Isa na umano rito ang pagpunta pa mismo sa mga residential area kung saan maraming nakatirang Chinese para doon magsagawa ng raid. Hindi na report ito i-raid niya. Yung isang umakyat. Ayaw siyang paakitin building administrator. Ang ginawa nung may-ari, nagbayad na lang. Kaugnay nito, hinimok ni Angsi ang mga Filipino-Chinese at ang buong Chinese community na i-report sa kanila ang mga insidente ng extortion. Samantala, ikinadismaya naman ni Angsi ang paraan ng pagre-report ng kapulisan sa mga kidnapping incident kabilang na ang pagdukot at pagpaslang sa isang Filipino-Chinese businessman. Ito'y dahil naglalabas umano sila ng mga sensitibong impormasyon kahit na hindi pa ito verified, dahilan para makompromiso ang kanilang operasyon para tugisin ang mga suspect. Yan ang hirap talaga sa mga pulis. Why are you revealing so much details na hindi pa naman kayo nakaka-background check? You are just giving the kidnappers an alibi. Kung totoo, di maganda, may leads kayo. Kung hindi totoo, binibigyan mo ngayon ng alibi. Naniniwala si Angsin na kailangan muling pag-aralan ng lahat ng law enforcement agency ang protocol sa pagre-report ng kidnapping incident. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.